So for today's rampa is papunta nga pala tayo sa kliyente na nag-message sa amin. Biglaan niya nga lang kaming kinontak at agad-agad naman kaming rumampa. Pagkadating nga namin ay agad namin siyang pinaupo para ma-check namin yung kondisyon ng hair niya. Reband botox nga ang pinagawa ni ma'am at kaya niya kami agarang kinontak kaya aakyat daw siya ng stage para sa graduation ng anak niya kinabukasan. After nga namin ma-check yung klase at kondisyon ng buhok ni madam is nag-ayos na rin kami agad ng mga gamit na gagamitin namin. At eto na nga, bago namin applyan ng unang gamot si madam ay hinati muna namin yung buhok niya. Lagi namin ginagawa yan para ma-applyan talaga lahat ng ayos ang buhok ng client. After nga namin mahati ang buhok ni madam ay in-applyan na agad namin ang unang gamot. Napakatapa nga ng gamot na to at hindi rin kaaya-aya yung amoy niya. Pero dahil palagi kaming na-expose, nasanay na din kami. Sino ba naman kami para mag-inarte hindi naman kami Disney princess. At nang matapos na nga naming applyan lahat ay ayan, binabad na muna namin ng 10 araw. Lang 10 araw, ano yan buro? After nga maluto ng buhok ni client ay inanlawan na din namin. Syempre, after anlaw, kailangan mong suklayin ng maayos. Kasi kung di mo susuklayin ng maayos, pwedeng mangarag ang buhok ni client at magputol-putol. Hindi rin kasi maganda tignan ng buhok pag nagputol-putol. Kahit anong ganda ng reband mo, parang wala lang din. After nga mapatuyo ng blower ang buhok ni client, makikita mo na tumuwid na din yung buhok niya kahit hindi pa napaplansya. Nang okay na nga ang pagbablower, pinlansya na din namin agad para ma-absorb ng buhok yung gamot. Once kasi na mainitan yung buhok, dun mismo pinaka tumatalab yung gamot. After nga ng 10 taon na pagpaplansya, ayan, kitang-kita mo yung kagandahan ng buhok ni client. Unat na siya, napakakintab at napakalambot. Unang gamot pa lang yan at nang pinakita namin kay client, satisfied na satisfied siya. Wala na nga daw yung mga ini-stress out niya sa buhok niya gaya ng pagkakulot at buhol-buhol. After nga namin ipakita sa kanya yung resulta ng buhok niya is nagmekos-mekos na din kami ng pangalawang gamot. After nga namin magmekos-mekos na mga gamot ay pinaupo na ulit namin siya. Bago nga pala namin siya in-applyan ng pangalawang gamot ay minake sure muna namin na malamig na yung buhok niya. At ayan, after nga namin siya ma-applyan ay binabad muna namin yan hanggang sa ma-absorb ng buhok yung gamot. Habang nakababad nga ang buhok ay inabot na rin kami ng gabi. After nga ng pagbababad ay inanlawan na din namin na maayos yung buhok ni madam. After nga anlawan ay sinuklayan na din namin yung buhok ni madam para i-prepare sa pag-a-apply ng botox. Nang okay na nga ang buhok ni madam ay sinimulan na din namin ng pag-a-apply ng botox kagaya ng una at pangalawang gamot. After nga ma-apply ng botox, binlower na din namin yung hair ni madam. Pero bago namin padaanan ng blower yan ay binabad din muna namin para kumapit yung botox. Nang malapit na nga matuyo yung buhok ni madam is kitang-kita naman natin na mas gumanda pa siya nang ma-applyan ng pangalawang gamot at ng botox. After nga ng pagpapadaan sa blower ay pinadaanan na din natin siya ng plancha para mas lalo pang ma-absorb ng buhok yung mga gamot na nilagay natin. At after nga ng lahat-lahat ng pagpapagod na ginawa natin is ito na yung kagandahan ng resulta ng buhok ni madam. Bukas pwedeng-pwede na siya maglaro ng ganda-gandahan. Syempre after namin matapos ay nagligpit na din agad kami ng mga gamit para makauwi ng bahay. At pauwi na nga kami. So mga ate kong lapot, kung dumaan man to sa newsfeed mo, paki-like and share ako paki-follow na din. See you next vlog. Bye!